Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Maligayang pagbabalik dito sa ating channel, ang tahanan ng mga kwentong pumupukaw sa puso at damdamin. Sa bawat sumpaan ng pag-ibig, mayroong anino ng katotohanan na nag-aabang. At sa bawat kasinungalingan, may hustisyang nakatakdang maningil. Samahan ninyo kami sa isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatibay na puso ay sinusubok ng pinakamasakit na pagtataksil. Ito ang kwento ni Luz Viminda at Amihan. Ang halimuyak ng paboritong kaldereta ni Dario ang sumalubong sa katahimikan ng kanilang tahanan. Bawat rekado ay tinitimpla ni Luz Viminda ng may pag-iingat at pagmamahal. Sa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa, nakahain na ang 2 plato, kumikinang na mga kubyertos, at isang kandilang naghihintay na sindihan. Anibersaryo nila, 5 taon. Napangiti si Luz habang pinagmamasdan ng kanyang obra. Simple lang ang kanilang bahay sa Barangay Tala, ngunit para sa kanya, ito ay isang palasyo. Isang palasyong binuo nila ni Dario mula sa kanilang mga pangarap. Isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan, ang pagpihit ng susi sa seradura. Dario! Masiglang bati ni Luz, kasabay ng pagtayo para salubungin ang asawa. Inaasahan niya ang isang pagod, ngunit matamis na ngiti. Isang mainit na yakap na pampawi sa buong araw na paghihintay. Ngunit hindi iyon ang sumalubong sa kanya. Si Dario ay pumasok, isinara ang pinto nang walang imik. Ang kanyang mukha, na karaniwang nagliliwanag sa tuwing makikita si Luz, ay kasing lamig ng marmol. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon na tila ba tumitingin sa isang estranghero. Dario, may problema ba? Tanong ni Luz. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Hindi sumagot si Dario. Naglakad siya papunta sa mesa. Ang bawat hakbang ay mabigat at may dalang hindi maipaliwanag na tensyon. Ang amoy ng kaldereta ay tila biglang naging mapait. Sa halip na bulaklak o regalo, isang makapal na brown folder ang walang awang ibinagsak ni Dario sa ibabaw ng mesa. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Kasing lakas ng isang putok ng baril. Napakunot ang noo ni Luz. Ano yan? Itinulak ni Dario ang folder palapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sa wakas ay nagkaroon ng emosyon. Isang malamig na galit na tumusok sa puso ni Luz. Buksan mo. Utos niya. Ang boses ay garalgal at walang bahid ng paglalambing. Nanginginig ang mga kamay ni Luz habang inaabot ang folder. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na may mali. Isang bagay na napakasama. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang mga mata niya ay sinalubong ng mga salitang medikal na hindi niya maintindihan, mga numero at mga graph. Ngunit sa pinakaitaas ng papel, sa ilalim ng pangalan ni Dario Bacunawa, may isang salitang nakasulat sa malalaking letra, nakabold at may salungguhit. HIV positive. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Nabitawan ni Luz ang papel, na marahang lumapag pabalik sa folder, na tila isang puting bandila ng pagsuko. Ang kanyang hininga ay naipit sa kanyang lalamunan. Dario, ano to? Halos pabulong niyang tanong. Ang mga mata ay nagsusumamo ng isang paliwanag, isang pagtanggi. Kahit anong bagay na magsasabing panaginip lang ang lahat. Tumingin si Dario sa kanya. Ang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang mga salitang tuluyang wawasak sa mundo ni Luz. 1 taon, Luz. Mahigit 1 taon na akong malinis. Ikaw lang ang kasama ko. Humakbang siya palapit. Ang bawat salita ay isang dagok. Kaya sabihin mo sa akin ngayon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sinong lalaki mo, Luz? Gumuho ang mundo ni Luz. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang mga bato. Ang akusasyon ay isang lason na mabilis na gumapang sa kanyang sistema. Hindi totoo to. Wala. Dario, wala.
Umiiling na sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi nakinig si Dario. Ang kanyang hatol ay naibigay na. Dahil sa'yo, may taning na ang buhay ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng pait. Dahil sa kalandian mo, sinira mo ang lahat. Nanghina ang mga tuhod ni Luz. Napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang puso ay dinudurog sa milyon-milyong piraso. Ang kaldereta, ang kandila, ang 5 taon nilang pagsasama, lahat ay nawalan ng kulay, naging abo. Itinuro ni Dario ang pinto. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha ay walang awa. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang bawat salita ay mabagal, malinaw at pinal. Ngayon din. Kung ang tahanan ni Luz ay binalot sa init ng isang pangarap na pamilya, ang penthouse ni Amihan Silangan ay niyayakap ng malamig na salamin at ng nagliliwanag na tanawin ng lungsod ng gintong hardin. Walang amoy ng niluluto. Tanging ang halos tahimik na ugong ng makapangyarihang teknolohiya ang maririnig. Si Amihan ay nakaupo sa harap ng 6 na monitor na kumikislap sa datos, mga stock ticker at currency charts. Ang kanyang mukha, na walang bahid ng anumang emosyon, ay naliligo sa asul na liwanag ng mga screen. Sa isang pag-click ng mouse, isang 7-figure asset ang inilipat mula sa Hong Kong, papuntang Switzerland. Ganoon lang kadali, ganoon lang katahimik. Ito ang kanyang kaharian. Isang kaharian na hindi alam ng sarili niyang asawa. Ang malakas na pagbukas ng pinto, ang sumira sa kanyang konsentrasyon. Pumasok si Rocco Punta Diamante, ang kanyang asawa, na may dalang ingay at kahanginan na pumuno agad sa buong silid. Mahal! Sigaw niya, ang boses ay matagumpay. Nakuha natin ang Alveo contract. Sinabi ko sa'yo, hindi nila matatanggihan ang alok ko. Hindi lumingon si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga numero. That's good to hear, Rocco. Lumapit si Rocco at hinalikan siya sa sentido. Isang halik na mas parang pag-aari kaysa pagmamahal. Sumulyap siya sa mga monitor na may pagwawalang bahala. Ano na namang kinakalikot mo dyan sa mga numero mo? Magpahinga ka naman. Hayaan mo na sa akin ang pagpapayaman sa pamilyang to. Isang maliit na pulang bandila ang umilaw sa gilid ng isa sa kanyang mga monitor. Isang alerto. Isang malaking withdrawal mula sa corporate account ng Punta Diamante and Bacunawa na hindi dumaan sa kanyang approval. Binaliwala niya muna ito. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Rocco, at inilapag sa tabi niya ang isang itim na garment bag. Bukas ang grand launch ng Ginto Tower at gusto kong ikaw ang maging pinakamagandang babae roon. Binuksan ni Amihan ang bag. Sa loob, isang mamahaling pulang bestida ang nakalatag. Maganda. Ngunit para sa kanya, ito ay isang uniforme. Ang uniforme ng pagiging Mrs. Punta Diamante. Susuotin mo yan, utos ni Rocco, hindi isang pakiusap. Malaki ang mangyayari bukas. Isang malaking anunsyo. The world needs to see my beautiful supportive wife beside me. Tumango lang si Amihan. Sige. Good, sabi ni Rocco, nasiyahan. Lumabas siya ng silid, nag-iwan ng utos sa ere. Mag-aasikaso lang ako ng ilang tawag. Siguraduhin mong handa ka na bukas. Nang magsara ang pinto, ang katahimikan ay bumalik. Muling tumingin si Amihan sa pulang alerto sa kanyang screen. Pinindot niya ito. Lumabas ang mga detalye ng transaksyon. Isang transfer sa isang personal account na hindi niya kilala. Pero kilala niya ang halaga. Ito ang pangatlong beses sa loob ng 2 buwan. Dahan-dahang kinuha ni Amihan ang isang halos hindi makitang earpiece at isinuot ito sa kanyang tainga. Pindot lang ng isang butones at isang boses mula sa kabilang linya ang nagsalita. Yes, ma'am. Lumipat ang dila ni Amihan sa perpektong Ingles. Ang boses ay matigas at walang emosyon.
Monitor Dario Bacunawa's personal accounts. Track all recent large-scale expenditures. I want a full report in an hour. Acknowledge, ma'am. Pinatay niya ang tawag. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa mga kumikinang na ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit sa kanyang mga mata, isang bagyo ang nabubuo. Ang kanyang asawa ay masayang lumabas ng silid. Iniisip na hawak niya ang mundo sa kanyang mga palad. Ngunit bago matulog si Rocco, bumalik siya sa silid para magbigay ng huling paalala. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Maghanda ka, mahal, sabi niya na may ngiting mapanlait. Bukas, makikilala ng buong mundo kung sino si Rocco Puntadiamante. Nang tuluyan na siyang umalis, isang halos hindi mahahalata. Misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Amihan Silangan. Hindi nila alam, isip niya na ang mundo ay matagal nang may nagmamay-ari. Isang linggo bago ang hatol, isang linggo bago gumuho ang kanyang mundo, si Luz Viminda ay nakatayo sa gitna ng isang dagat ng mga pekeng ng ngiti at kumikinang na alahas. Ang Grand Ballroom ng Ginto Tower ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa syudad. Lahat ay naroon para sa anniversary party ng Puntadiamante and Bacunawa Corp. Pakiramdam ni Luz ay isa siyang munting maya na napadpad sa pugad ng mga pabo real. Ang kanyang simpleng bestida na minsan niyang ipinagmalaki ay tila naglaho sa tabi ng mga kasuotan ng ibang mga bisita. Nasaan na si Dario? Kanina pa niya ito hinahanap. Nakita niya itong abala sa pakikipag-usap sa mga investors. Ang asawa niyang kay gwapo, kay galing, ang sentro ng atensyon. Ang puso ni Luz ay pumintig sa pagmamalaki. Asawa ko yan. Naliligaw ka yata? Isang mahinahong boses ang nagsalita sa tabi niya. Paglingon ni Luz, nakita niya si Amihan Silangan, ang asawa ni Rocco, na may hawak na 2 kopita ng champagne. Iniabot nito ang isa sa kanya. Salamat, sabi ni Luz, tinanggap ang inumin. Medyo, hindi ako sanay sa ganito. Ngumiti si Amihan. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Masasanay ka rin. Sa kanilang maikling pag-uusap, naramdaman ni Luz ang isang kakaibang koneksyon sa babae. Tila sa likod ng malamig nitong anyo, may isang taong nakakaintindi. Nagpaalam si Amihan at muling naiwan si Luz na mag-isa. Sa paghahanap muli kay Dario, natanaw niya ito sa isang medyo madilim na sulok. Nakatalikod ito at may kausap na isang babae. Isang batang babae na napakaganda. Nakasuot ng uniforme ng event staff. Ang asistente yata ni Rocco. Masyado silang malapit sa isa't isa. Ang paraan ng pagtawa ng babae, ang paraan ng paghilig ni Dario para may ibulong dito. May kung anong kumirot sa dibdib ni Luz. Nakita niya ang isang pamilyar na kwintas na nakasabit sa leeg ng babae. Regalo niya iyon kay Dario noong nakaraang Pasko. Sinabi nitong nawala niya iyon. Guni-guni mo lang yan, Luz, saway niya sa sarili. Nagtatrabaho lang sila. Pilit niyang iwinaksi ang nakita at naglakad palapit sa kung saan nagkakasayahan. Doon, nakita niya si Rocco. Medyo lasing na akbay-akbay ang kanyang Dario. Ang galing mo, pare. Malakas na sabi ni Rocco. Medyo nabubulol. Tingnan mo tong lahat ng to. Tayo ang hari ng gintong hardin. Tumawa si Dario. Tayo, pare. Tayo Biglang bumulong si Rocco, ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Luz. Inginuso nito si Luz na papalapit. Basta, pare, sabi nito na may kasamang kindat. Ingatan mo ang puhunan mo, pare. Baka malaman niya ang mga gastusin mo sa labas. Nag-init ang mukha ni Dario at marahang tinulak si Rocco. Lasing ka na, sabi niya. Pero nahuli ni Luz ang isang segundong pagkasindak sa mga mata ng asawa bago ito muling ngumiti. Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Luz sa isip. Ngunit ang nangiti ni Dario nang salubungin siya ay sapat na para burahin ang lahat ng kanyang pagdududa. Mahal, kanina pa kita hinahanap, sabi ni Dario. Inaakay siya palayo kay Rocco.
Huwag mo nang pansinin yan, lasing na. Hinawakan niya ang kamay ni Luz at pinisil ito ng marahan. Tara, kumuha tayo ng maiinom. Ang init ng kamay ni Dario, ang pamilyar niyang ngiti. Ito ang mga bagay na pinanghahawakan ni Luz. Pinili niyang maniwala sa mga ito. Pinili niyang kalimutan ang kwintas, ang mga bulungan, ang kakaibang tingin sa mata ng kanyang asawa. Dahil ang mahalin si Dario ay mas madali kaysa pagdudahan siya. Sa huling pagkakataon, bago sila tuluyang makalayo, napasulyap si Luz sa kabilang dulo ng ballroom. Doon, nakatayo si Amihan, mag-isa, hawak pa rin ang kanyang kopita. Nakatingin ito sa direksyon nila. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob lamang ng isang saglit. Walang mababasa sa ekspresyon ni Amihan, ngunit naramdaman ni Luz ang isang matinding lamig, isang babala na hindi niya maintindihan. Ngayon, ang init ng kamay ni Dario ay isa na lamang malayong alaala. Nakaupo si Luz sa isang malamig na bangkong semento sa gilid ng isang parke. Yakap-yakap ang sarili laban sa lamig ng gabi. Ang kinang ng ballroom ay napalitan ng dilim. Ang halakhakan ay napalitan ng katahimikan. Ang mga alaala mula sa gabing iyon, mga alaala na pilit niyang ibinaon, ay isa-isang bumabalik, malinaw at masakit. Ang kwintas sa leeg ng asistente, ang mga salita ni Rocco. Ingatan mo ang puhunan mo, baka malaman niya ang mga gastusin mo sa labas. Ang pagkasindak sa mga mata ni Dario. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagdidikit-dikit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na kasindak-sindak, isang katotohanang napakasakit tanggapin. Ang akusasyon ni Dario, hindi na ito parang isang biglaang unos. Ito ay parang isang patibong. Isang patibong na matagal nang inihanda. Umiling si Luz. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na itong apoy. Isang maliit na ningas ng galit at paglaban. Hindi na siya ang Luz na bulag sa pag-ibig. Ang babaeng pinalaya sa sarili niyang pamamahay ay hindi na basta-basta maniniwala. Hindi. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig ngunit may bagong determinasyon. Hindi pwedeng totoo to. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ginto Tower. Ang korona ng tagumpay ni Rocco Puntadiamante. Sa gitna ng nakasisilaw na liwanag ng mga chandeliers at flash ng mga kamera, nakatayo si Amihan. Suot ang pulang bestida na pinili ni Rocco. Para siyang isang estatwa. Maganda, tahimik, at walang buhay. Ginagampanan niya ang kanyang papel. Ang masunuring esposa na nakangiti sa likod ng isang matagumpay na lalaki. Nasa entablado si Rocco, hawak ang mikropono, lasing na lasing sa palakpak ng mga tao. Walang ibang makakagawa nito kundi ako. Pagmamalaki ni Rocco, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang Ginto Tower ay patunay ng aking sipag, talino, at walang katapusang determinasyon. Napuno ng palakpakan ng silid, tahimik lang na pumalakpak si Amihan. Sanay na siya. Sanay na siyang hindi mabanggit. Pero syempre, patuloy ni Rocco at saglit na tumingin kay Amihan. Bahagyang umasa ang puso ni Amihan. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Kailangan ko ng isang magaling na kanang kamay. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Clarice. Mula sa gilid ng entablado, lumabas ang batang babae, ang asistente. Ang babaeng nakita ni Luz na may suot na kwintas. Suot niya ang isang makintab na silver na gown, kumikinang na parang bituin. Umakyat siya sa tabi ni Rocco at kinamayan siya nito ng mahigpit, masyadong mahigpit. Si Clarice ang tunay kong partner sa proyektong ito. Nakangiting sabi ni Rocco. Siya ang kasama ko sa mga puyatan, sa mga brainstorming. Siya ang utak sa likod ng tagumpay na ito. Nagpalakpakan muli ang mga tao, pero sa pagkakataong ito, may halong bulungan. Isang reporter sa harap ang nagtaas ng kamay. Mr. Puntadiamante, ano naman ang papel ng maganda ninyong asawa?
Si Mrs. Amihan sa tagumpay na ito. Tumawa si Rocco, isang tawang mapanghamak na tumusok sa dibdib ni Amihan. Ah, ang asawa ko? Lumingon si Rocco kay Amihan na parang nakakita ng isang mamahaling vase. Si Amihan. Well, siya ang inspirasyon ko. Maganda siya, di ba? Siya ang nagpapanatili ng ganda. Sa bahay habang kami ni Clarice ang nagtatrabaho. Sabay-sabay na nagtawanan ang buong ballroom. Isang tawanan na parang sampal sa mukha ni Amihan. Nakita niya si Clarice sa entablado. Pilit na tinatago ang isang ngiting matagumpay. Nakatayo lang si Amihan. Hindi kumurap. Hindi nagbago ang ekspresyon. Pero sa loob niya, ang huling hibla ng pasensya ay napigtas na. Ang pisi na nagdurugtong sa kanya kay Rocco ay tuluyang naputol. Hindi siya nagiiyak. Hindi siya nag-eskandalo. Sa halip, dahan-dahan siyang tumalikod. Habang patuloy ang tawanan at palakpakan para kay Rocco at Clarice, naglakad si Amihan palabas ng ballroom. Ang kanyang mataas na takong ay tumutunog sa marmol na sahig. Bawat hakbang ay palayo. Sa buhay na kinalakihan niya, lumabas siya sa malawak na balkonahe. Malamig ang hangin, pero mas malamig ang kanyang puso. Mula dito, tanaw niya ang buong lungsod. Ang lungsod na binili niya para sa kanyang asawa. Binunot niya ang kanyang telepono. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang isang numero. Sumagot agad ang kabilang linya. Ma'am Silangan? Ang boses ni Amihan ay dumagundong sa katahimikan ng gabi. Matalim, mabigat at pinal. It's me, sabi niya. Ang mga mata ay nakapako sa nagliliwanag na pangalan ni Rocco sa tuktok ng building. Pull everything out, utos niya. I-liquidate lahat ng assets na nakakabit sa Punta Diamante at Bacunawa. Kanselahin ang lahat ng bank guarantees. Bawiin ang lahat ng investments. Natahimik ang kabilang linya ng isang segundo dahil sa gulat. Pero ma'am, yan po ang buong kumpanya. Masisira ang lahat. Sigurado po ba kayo? Huminga ng malalim si Amihan. Ang hangin ng kalayaan ay pumapasok sa kanyang baga. Ngayon na, iwanan mo silang walang-wala. Ibinaba niya ang telepono. Sa loob ng ballroom, rinig pa rin niya ang malakas na tawanan ni Rocco. Hayaan mo lang silang tumawa, naisip niya. Dahil bukas, magsisimula na ang pag-iyak. Lumipas ang mga araw na parang isang mahabang bangungot. Natulog si Luz sa mga bangko sa parke, sa ilalim ng mga waiting shed, kung saan-saan, basta't malayo sa mga matang mapanghusga. Ang bawat paggising niya ay sinasalubong ng parehong katotohanan. Wala na siyang tahanan, wala na siyang asawa, at may isang hatol na nakasabit sa kanyang pangalan. Ang mga salita ni Dario ay parang lason na kumakain sa kanyang kaluluwa. HIV positive. Kasalanan mo. Malandi ka. Paulit-ulit. Walang tigil. May mga sandaling halos maniwala na siya. Paano kung totoo? Paano kung may nagawa siyang mali na hindi niya namalayan? Ang kahihiyan ay isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, sa isang sulok na hindi pa nasisira ng sakit, may isang boses na bumubulong. Hindi. Inosente ka. At sa ika-4 na araw ng kanyang pagiging palaboy, tumayo si Luz. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagtatago. Kung may sakit man siya, kailangan niyang malaman. Kung wala, kailangan niyang patunayan. Naglakad siya papunta sa isang maliit na community clinic. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang pinto ng klinika ay tila isang pinto papuntang impyerno. Puno ito ng mga taong may iba't ibang pasanin sa kanilang mga mukha. Pinilit niyang huwag salubungin ang mga mata ng ibang tao. Bawat tingin ay parang isang paghusga. Para sa HIV test po, mahinang sabi niya sa nurse sa desk. Ang boses ay halos hindi lumabas. Tumingin sa kanya ang nurse, isang tinging professional, pero malamig. Inabutan siya ng isang form. Habang pinipirmahan niya ang papel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na halos hindi niya maisulat ang sarili niyang pangalan. Luz Viminda, Pag-asa.
pag-asa. Tila isang biro. Ang pagkuha ng dugo ay mabilis at halos walang sakit, ngunit para kay Luz, ang bawat patak ng dugong lumabas sa kanyang ugat ay parang pag-amin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Bumalik ka mamayang hapon para sa resulta, sabi ng nurse. Ang ilang oras na paghihintay ay mas masahol pa kaysa sa buong buhay na pagdurusa. Umupo si Luz sa parehong bangko sa parke kung saan siya natulog kagabi. Pinanood niya ang mga batang naglalaro, ang mga magkasintahang naglalakad, ang isang mundong patuloy na umiikot habang ang sa kanya ay huminto. Bawat minuto ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang bumalik siya sa klinika, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Iniabot sa kanya ng nurse ang isang maliit, puting sobre, nakasara, selyado. Good luck, sabi ng nurse. Sa pagkakataong ito, may kaunting awa sa kanyang boses. Hindi niya kayang buksan ito sa loob. Tumakbo siya pabalik sa parke, sa kanyang bangko. Ang sobre sa kanyang kamay ay parang may bigat ng 1,000 bato. Ito ang kanyang hatol, ang kanyang katotohanan. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga daliri, pinunit niya ang sobre. Inilabas niya ang isang nakatuping papel. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang salita. Isang salitang nakalimbag sa itim na tinta. Simple, klinikal, ngunit may kapangyarihang magbigay buhay o pumatay. Non-reactive. Paulit-ulit niyang binasa. Non-reactive. Non-reactive. Hindi niya namalayan. Ang mga luha ay bumuhos na pala mula sa kanyang mga mata. Dumaloy ito sa kanyang pisngi. Tumulo sa papel. Binabasa ang salitang nagpalaya sa kanya. Hindi ito luha ng kalungkutan. Hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng katotohanan. Luha ng paglaya. Niyakap niya ang papel sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang muli siyang humihinga. Hindi ito katapusan. Ito pa lang ang simula. 9:09 ng umaga. Nakatayo si Dario Bacunawa sa tabi ng malawak na bintanang salamin ng kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng mamahaling kape at pinagmamasdan ang lungsod ng gintong hardin na tila pag-aari niya. Sa baba, ang mga sasakyan ay parang mga langgam lamang. Dito sa taas, sila ni Rocco ang Diyos. Kahapon, matagumpay ang grand launch. Ngayon, papasok na ang mga bagong kontrata. Si Clarice ay nasa tabi na ni Rocco. At si Luz, wala na. Ang plano niya ay perpektong gumagana. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang unang pagyanig ay nagsimula sa isang tawag sa telepono. Sir Dario, sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Nasa linya po si Mr. Tan, ang ating lead investor. Sabihin mo tatawag ako mamaya, abala ako, sabi ni Dario. Walang ganang iwanan ng kanyang tanawin. Pero sir, urgent daw po. Tungkol sa pag-pull out niya ng lahat ng pondo niya sa Ginto Tower. Nabitawan ni Dario ang tasa. Nabuhos ang mainit na kape sa kanyang mamahaling sapatos, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ano? Hindi pa siya nakakasagot. Pumasok si Rocco sa opisina niya. Ang mukha ay namumula. Sa galit. Dario, anong nangyayari? 2 investor na ang tumawag sa akin. Binabawi ang lahat. Anong ginawa mo? Wala. Sigaw ni Dario. Ikaw, baka may nasabi ka kagabi nung lasing ka. Ang kanilang pagtatalo ay pinutol ng sunod-sunod na pagring ng mga telepono sa labas ng kanilang opisina. Parang isang alarma ng sunog. Pumasok muli ang sekretarya, namumutla. Sir, ang BDO, ang Metrobank, lahat po sila. They're freezing our corporate accounts. Nagsimulang magpanik si Dario. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. Ito ay hindi ordinaryong problema.
Ito ay isang pag-atake, isang planadong demolisyon. Kalma, sabi ni Dario. Sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. May hindi tayo nakikita. Kailangan nating makausap ang mga tao natin. Habang si Rocco ay nagpapabalik-balik sa silid, sumisigaw sa telepono, lihim na kinuha ni Dario ang kanyang cellphone. Kailangan niyang makausap si Clarice. Alam ng babaeng yon ang lahat ng galaw ni Rocco. Baka may alam siya. Tinawagan niya ito. Isang ring. 2, 3. Diretso sa voicemail. Ang subscriber na inyong tinatawagan ay hindi maaring makontak sa ngayon. Kinabahan si Dario. Tinawagan niya ulit. Voicemail. Tinawagan niya ang landline sa apartment nito. Walang sumasagot. Nawawala si Clarice. Hayop! Sigaw ni Rocco. At ibinato ang kanyang telepono sa pader. Lahat sila ay umaatras. Paano? Sino ang gumagawa nito sa atin? Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang personal na cellphone ni Rocco. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito sa loudspeaker. Sino to? Pasigaw na tanong ni Rocco. Good morning, Mr. Punta Diamante. Sabi ng isang kalmado at professional na boses. Ako po si Attorney Fernandez, legal counsel mula sa main branch ng RCBC. Tumatawag lang po ako para formal na ipaalam sa inyo. May isang sandaling paghinto. Naming Ninep na ang primary guarantor para sa lahat ng inyong corporate loans na nakarehistro sa ilalim ng holding company na Silangan Holdings ay opisyal nang binawi ang lahat ng suportang pinansyal nito, effective immediately. Natahimik ang buong silid. Si Dario at Rocco ay nagkatinginan, parehong naguguluhan. Silangan Holdings? Ulit ni Rocco. Kumunot ang noo. Sino yan? Wala tayong partner na ganyan. Nagpatuloy ang abogado sa kabilang linya. Ang Silangan Holdings po ang nagmamay-ari ng controlling shares ng inyong kumpanya sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang inyo pong asawa ang nagtalaga sa kanila. Dahan-dahan, parang sa isang slow motion na pelikula, nanlaki ang mga mata ni Rocco. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang pagiging arogante ay napalitan ng purong, hindi makapaniwalang takot. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya kay Dario. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Silangan. Bulong niya. Ang boses ay basag. Apelyido yan ni Amihan. Ang susi ay pumasok sa seradura na parang kutsilyo. Pinihit ito ni Luz at itinulak ang pinto. Ang tahanan na iniwan niya ay hindi na ang tahanan na binalikan niya. Ang mga plato sa lamesa para sa kanilang anibersaryo ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may amag na. Ang mga damit ni Dario ay nakakalat sa sahig. Ang buong bahay ay sumisigaw ng gulat at pagkatalo. Nakaupo si Dario sa sofa, hawak ang kanyang ulo, ang telepono ay nasa sahig. Ang dating imahe ng isang makapangyarihang lalaki ay naglaho. Napalitan ng isang taong nalulunod. Nag-angat siya ng tingin nang marinig niya ang pinto. Gulat. Pagkatapos, galit. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya, mabilis na tumayo. Hindi ba sinabi kong lumayas ka na? Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsigaw. Pero hindi na natinag si Luz. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Tinitigan niya lang ito ng diretso. Ang katahimikan niya ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ito pa rin ang bahay ko, Dario. Sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag. Bubuka pa sana ang bibig ni Dario para sumagot ng may kumatok sa pinto. Hindi ito isang pagkatok na nagmamadali. Ito ay kalmado, kontrolado, at may awtoridad. Napakunot ang noo ni Dario. Naglakad si Luz at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo si Amihan Silangan. Nakasuot ng isang simpleng itim na business suit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng perpekto. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang malamig na hangin ng kapangyarihan sa loob ng magulong bahay. Para siyang isang diyosa ng katarungan na bumaba
mula sa kanyang templo. Mrs. Punta Diamante, gulat na tanong ni Dario. Anong ginagawa ninyo rito? Binaliwala ni Amihan si Dario na parang hindi ito umiiral. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Luz. Tinitigan niya si Luz mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang pagod, ang sakit. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang apoy. Nakita niya ang isang kapwa mandirigma. Walang nagsalita sa pagitan nilang dalawa, ngunit sa isang saglit na pagtitiginan, isang kasunduan ang nabuo. Isang pag-unawa ng dalawang babaeng parehong pinagtaksilan ng mga lalaking kanilang pinagkatiwalaan. Luz Viminda Pag-asa, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay malinaw at formal, na nagbibigay ng dignidad sa pangalan ni Luz. Mula sa kanyang mamahaling leather bag, kumuha si Amihan ng isa pang brown folder, katulad ng folder na ibinato sa kanya ni Dario. Ngunit alam ni Luz, iba ang laman nito. Sa tingin ko, sabi ni Amihan, iniabot ang folder kay Luz. Pag-aari mo ito. Nanginginig ang kamay ni Luz nang kunin ito. Binuksan niya. Sa loob, hindi mga medical result ang laman, kundi mga kopya ng bank statement. Mga malalaking halaga na inilipat mula sa account ng kumpanya papunta sa isang personal account sa pangalan ni Clarice. May mga litrato rin. Mga litratong kuha sa malayo, si Dario at si Clarice na magkayakap sa isang restaurant, magkahawak kamay sa isang parke. Ito ang katotohanan. Hubad at hindi maikakaila. Nag-angat ng tingin si Luz mula sa mga papel at tumingin kay Amihan. Walang salitang sapat para sa pasasalamat. Tumango lang siya at sa isang tango na iparating niya ang lahat. Tumango pabalik si Amihan. Ito ang sandata mo. Bulong nito. Sapat lang para marinig ni Luz. Pagkatapos, tumalikod na si Amihan at naglakad paalis na kasing tahimik ng kanyang pagdating. Nag-iwan ng isang nag-aapoy na espada sa mga kamay ni Luz at isang takot na lalaki. Isinara ni Luz ang pinto. Hinarap niya si Dario na ngayon ay namumutla na parang isang multo. Kalmado niyang kinuha ang kanyang lumang cellphone. Kalmado niyang binuksan ang messaging app. Nag-type siya ng isang maikling mensahe at ipinadala ito kay Dario. Sa parehong sandali, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang opisina na gumuho, isang iba pang telepono ang tumunog. Ang telepono ni Dario ay tumunog. Binasa niya ang mensahe mula kay Luz na nakatayo lang sa harap niya. Umuwi ka. Mag-usap tayo. Pero alam niyang nakauwi na siya. Isa itong paalala kung sino na ang may kontrol. Kasabay nito, natanggap ni Rocco ang mensahe mula kay Amihan. Magkita tayo sa opisina. Dalhin mo ang abogado mo? Ang pagtutuos ay magsisimula na. Ang dating abalang sentro ng Punta Diamante and Bacunawa Corp ay isa na ngayong ghost town. Ang mga computer ay nakapatay. Ang mga cubicle ay walang laman. At ang gintong plaque na may pangalan ni Rocco at Dario sa lobby ay mukha ng lapida. Sa gitna ng malawak na conference room, nakaupo si Amihan sa dulo ng mahabang mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. Sa magkabilang gilid niya ay ang kanyang pangkat ng mga abogado, mga sundalong nakasuot ng itim na suit. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Rocco, kasama ang kanyang nanginginig na abogado. Sinubukan pa rin ni Rocco na magpakita ng tapang, ngunit ang gulat at takot sa kanyang mga mata ay hindi maitatago. Amihan, anong ibig sabihin nito? Sigaw niya, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa walang lamang silid. Anong karapatan mong gawin to? Hindi sumagot si Amihan. Sa halip, marahan siyang sumenyas sa kanyang lead counsel, si Attorney Fernandez. Tumayo si Attorney Fernandez. Mr. Punta Diamante, maupo po kayo. Naglapag siya ng isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa mesa. Ang lahat ng ito ay ebidensya ng malawakang corporate fraud, misappropriation of funds, at paglilipat ng pera ng kumpanya sa mga personal na account na hindi autorisado ng primary stakeholder
na si Mrs. Amihan Silangan. Binuklat ng abogado ang mga papel, isa-isang ipinapakita ang mga bank transfer, mga pekeng resibo, mga flight ticket para kay Dario at Clarice. Lahat ay binayaran ng pera ng kumpanya. Nawala ang lahat ng tapang sa mukha ni Rocco. Napalitan ito ng desperasyon. Amihan, mahal. Lumapit siya sa mesa, ang boses ay nagmamakaawa. Hindi ko alam yan. Gawa yan lahat ni Dario. Ginagamit niya ako. Maniwala ka sa akin. Hindi pa rin kumibo si Amihan. Tinitigan niya lang siya. Ang mga mata ay walang emosyon, na parang nanonood ng isang nakakaawang palabas. Nakita ni Rocco na hindi gumagana ang kanyang mga palusot. Ang kanyang huling alas ay ang awa. Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng mga abogado, napaluhod si Rocco sa sahig. Amihan, parang awa mo na, ang awa. Umiiyak na, sabi niya. Huwag mong gawin to sa atin, sa mga pangarap natin. Ako pa rin to, si Rocco, ang asawa mo. Sa wakas, tumayo si Amihan. Naglakad siya palapit. Ang tunog ng kanyang takong ay ang tanging maririnig sa silid. Tumayo siya sa harap ng kanyang nakaluhod na asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi masakit. Ito ay kasing talim at kasing lamig ng salamin sa kanilang paligid. Hindi ka bumuo ng isang imperyo, Rocco. Tumingala si Rocco, ang muka ay basang-basa sa luha. Nakatira ka lang sa imperyo ko. Sa mga salitang iyon, gumuho ang huling piraso ng pagkatao ni Rocco. Bumalik si Amihan sa kanyang upuan. Kinuha niya ang isang papel mula sa kanyang abogado, isang petition for annulment. Kinuha niya ang isang mamahaling pluma at, nang walang pag-aalinlangan, inilagda ang kanyang pangalan. Ang marahang tunog ng kanyang ballpen ay parang tunog ng isang martilyo ng hukom na nagbibigay ng pinal na hatol. Inilapag niya ang papel sa harap ni Rocco. Tapos na tayo. Biglang tumayo si Rocco, ang muka ay puno ng galit at pagkasuklam. Hindi! Hindi mo magagawa to sa akin. Sigaw niya, naghahanap ng kahit anong bagay na maikakapit. Tumingin siya kay Amihan na may masamang ngiti. Si Dario. Kasabwat ko siya sa lahat. Hindi ka mananalo hanggat hindi mo siya napapabagsak. Isang malamig. Halos hindi mahahalata. Nangiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan, isang huling halakhak. Alam ko, sagot niya. At sa mga oras na ito, kasalukuyan na siyang nakikipag-usap sa sarili niyang hustisya. Sa sala ng kanilang bahay, ang hangin ay mabigat sa mga kasinungalingang ngayong nalalantad. Si Dario ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, parang isang basahan na itinapon. Ang kanyang pag-iyak ay mahina. Isang tunog ng isang taong tuluyan ng natalo. Nakatayo si Luz sa gitna ng silid. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya umiiyak. Tapos na siya roon. Ang kanyang kalmado ay ang kanyang sandata. Isa-isa, inilapag niya ang mga ebidensya sa center table. Bawat isa ay parang isang pako sa kabaong ni Dario. Una, ang kanyang resulta ng HIV test. Inilapag niya ito, ang salitang non-reactive ay nakaharap kay Dario. Sunod, ang mga litrato ni Dario at Clarice, ang kanilang mga ngiti, mga yakap, mga halik. Isang patunay ng kanilang pagtataksil. At panghuli, ang mga bank statement. Ang mga pulang bilog sa bawat transaksyon na ginawa ni Dario gamit ang pera ng kumpanya para sa kanyang babae, para sa kanyang mga sugal. Bakit Dario? Tanong ni Luz. Ang boses niya ay walang emosyon. Parang isang reporter na nagtatanong sa isang kriminal. Bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito? Bakit kailangan mong sirain ako sa ganitong paraan? Umiling-iling si Dario. Ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Hindi ko sinasadya, Luz. Patawarin mo ako. Hindi mo sinasadya? Ulit ni Luz. Lumapit siya, hindi dahil sa galit, kundi para siguraduhing maririnig niya ang bawat salita ng kanyang pag-amin. Ang sabihin sa akin na may HIV ako dahil sa akin, ang palayasin ako sa sarili kong bahay, ang durugin ang pagkatao ko, hindi mo yun sinasadya.
Sa wakas, sumuko si Dario. Ang lahat ng kasinungalingan ay bumigay. Ang katotohanan ay bumuhos mula sa kanya na parang isang maruming ilog. Baon ako sa utang, Luz. Sigaw niya, ang boses ay basag sa pag-iyak. Sa sugal, sa mga pinangako ko kay Clarice, kailangan ko ng pera. Kailangan kong maibenta ang bahay na to. Pero hindi ka papayag. Kaya ginawa mo akong isang halimaw. Pagtatapos ni Luz sa kanyang pangungusap, para ako na mismo ang kusang umalis, para makuha mo ang lahat ng walang kahirap-hirap. Tumango si Dario, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Patawad. Luz, patawarin mo ako. Mahal pa rin kita. Napailing si Luz, isang iling na puno ng awa. Awa para sa kahinaan ng lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Hindi, Dario. Sabi niya, ang bura ay pinal. Hindi mo na alam kung ano ang pagmamahal. Dahan-dahan, lumuhod si Dario. Gumapang siya palapit at sinubukang yakapin ang mga binti ni Luz, ang huling desperadong galaw ng isang taong nalulunod. Luz, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngunit si Luz ay hindi na ang babaeng madaling makuha sa awa. Marahan niyang inalis ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ni Dario. Tumingin siya sa dating asawa, ang lalaking sumira sa kanya, at sa huli ay sumira rin sa sarili niya. At sinabi niya ang mga huling salita na magpapalaya sa kanilang dalawa. Hindi ang HIV ang sakit sa pamilyang ito, Dario. Ikaw. Ang pagkatok ay pumutol sa tensyon. Nag-angat ng tingin si Dario. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Si Luz na parang inaasahan na ang pagdating nila ay kalmadong naglakad papunta sa pinto. Binuksan niya ito. Sa labas, nakatayo ang dalawang pulis. Ang kanilang uniforme ay isang malinaw na simbolo ng kaayusan at batas. Magandang gabi po, ma'am, sabi ng isang pulis. May report po kami ng kasong estafa laban sa isang Mr. Dario Baconawa na nakatira sa address na ito. Hindi lumingon si Luz. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa labas, sa dilim, sa paparating na bagong umaga. Pumasok po kayo, sabi niya sa mga pulis. Ang kanyang boses ay matatag at malaya. Narito po ang taong hinahanap ninyo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Punta Diamante and Baconawa Corp ay kumalat na parang apoy. Sina Rocco at Dario ay nahaharap sa maraming kaso ng fraud at estafa. Ang kanilang mga pangalan ay naging simbolo ng kasakiman at pagbagsak. Ngunit malayo sa gulo ng korte at iskandalo, sa isang tahimik na kalye sa lungsod ng Gintong Hardin, isang bagong umaga ang sumisikat. Sa labas ng isang maliit at kaaya-ayang tindahan, may nakasabit na isang signboard na gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang isang salita, pag-asa. Sa loob, ang amoy ng bagong lutong tinapay at mainit na kape ay pumupuno sa hangin. Si Luz Viminda Pag-asa, na nakasuot ng isang malinis na puting apron, ay abala sa pag-aayos ng mga ensaymada sa estante. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng sakit at takot. Napalitan ito ng kapayapaan at ng isang nangiting nagmumula sa puso. Ang bahay na minsan niyang tinuring na palasyo ay naibenta na. Ginamit niya ang kalahati ng pera para simulan ang maliit na panaderyang ito. Ang pangarap na matagal na niyang ibinaon dahil sa pag-aakalang sapat na ang maging asawa lang. Ang kampanilya sa pinto ay tumunog, hudyat ng pagdating ng isang customer. Magandang umaga po. Welcome sa Pag-asa Bakery. Masayang bati ni Luz, hindi pa lumilingon. Ang bango naman dito, sabi ng isang pamilyar na boses. Isang boses na kalmado at may awtoridad. Ngunit ngayon ay may halong init. Napalingon si Luz at nakita niya si Amihan Silangan, nakatayo sa may pinto. Hindi na siya nakasuot ng madilim na business suit. Sa halip, isang simpleng puting bestida ang suot niya, na lalong nagpalitaw sa kanyang natural na ganda. Wala na ang malamig na reyna. Sa harap ni Luz ay isang babae lamang. Amihan, sabi ni Luz,
Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako dapat ang unang customer mo, di ba? Nakangiting sabi ni Amihan. Nagtawanan sila. Umupo si Amihan sa isa sa mga maliliit na mesa. Nagtimpla si Luz ng 2 tasa ng kape at kumuha ng 2 pinakamainit na pandesal. Umupo siya sa tapat ni Amihan. Naging sikat si Amihan Silangan matapos ang iskandalo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang henyo sa teknolohiya at isang bilyonaryang nagtago sa likod ng mga anino. Ngayon, ginagamit niya ang kanyang yaman at impluensya para tulungan ang mga negosyong pag-aari ng mga kababaihan. Kamusta ka na? Tanong ni Amihan. Heto, sagot ni Luz, tinitingnan ang paligid ng kanyang munting pangarap. Masaya, payapa, malaya. Tumingin siya kay Amihan. Ikaw? Sumimsim ng kape si Amihan at tumingin sa labas ng bintana sa sumisikat na araw. Malaya, sagot din niya. Hindi na nila kailangang pag-usapan pa ang nakaraan. Ang kanilang mga sugat ay naghilom na. Ang mahalaga ay ang ngayon, ang bagong simula na pareho nilang itinayo mula sa mga guho ng kahapon. Sabay silang tumingin sa labas, sa mga taong naglalakad, sa buhay na nagpapatuloy. Si Luz, na ang pangalan ay nangangahulugang liwanag at pag-asa, ay natagpuan ang sarili niyang liwanag. At si Amihan, na ipinangalan sa hangin at sa silangan kung saan sumisikat ang araw, ay natagpuan din ang kanyang bagong umaga. 2 reyna sa kani-kanilang kaharian. Hindi na sila nakatira sa anino ng sinuman. Sila na mismo ang araw. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Luz Viminda at Amihan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses tayong hindi natumba, kundi sa kung paano tayo bumangon matapos ang bawat pagkakadapa. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana po ay may mga aral kayong napulot na maaari ninyong baunin sa inyong sariling mga buhay. Ano po ang masasabi ninyo sa katapusan ng kanilang kwento? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. Paki-share sa inyong mga kaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.